In this episode ng Manila Boy in the Province, siya ang mag-introduce sa atin nung nandito tayo sa paggawa ng kandila. Isa sa kultura ng mga nagsisimba sa Minor Basilica ang pagtirik ng kandila sa simbahan. Alamin natin kung paano ito ginagawa. Andito po tayo sa Barangay Baritaw kung saan nandito po yung Sampaguita Farm. Dahil maliban po sa pagtitirik po ng kandila, naging tradisyon na rin po ng mga deboto ang pag-aalay ng Sampaguita flower sa ating Birhen naman. Dahil marami pong mga kawayan ang makikita sa barangay po na to, naging direktiba siya o naging way para makagawa po ang mga taga-Baritaw ng tinatawag po naming bamboo fans. Yes, good morning mga kaibigan. Nandito tayo ngayon sa Tourism Office ng Manaoag at makakausap natin si Sir Brandon Natividad, ang Tourism Officer ng Bayan ng Manaoag. Maraming salamat at tayo pinaunlakan ng Tourism Office at ito na, itutour daw tayo ngayon ngayong umaga ni Sir Brandon. Pasok tayo. Yes, magandang umaga, Sir Brandon. Yes po, good morning and mabuhay. Welcome po sa Tourism Operations Office ng LGU Manaoag. My name is Brandon B. Natividad, the Tourism Operations Officer of LGU Manaoag, and I welcome you here in our pinagpalang bayan ng Manaoag. Kilala po ang bayan ng Manaoag dahil dito po makikita ang Minor Basilica of the Our Lady of the Rosary of Manaoag. The municipality of Manaoag is one of the municipalities here in the province of Pangasinan, and it belongs to the 4th district, which is composed of Mangaldan, San Jacinto, San Fabian, and Manaoag. Tinatawag naming Manaoageños ang mga nakatira dito sa bayan ng Manaoag. And we are composed of 26 barangays, and it's already the first-class municipality. According to the 2025 population census, nasa approximately 70,000 individuals na po kami dito sa aming bayan ng Manaoag. Our agricultural products more on palay, mais. We also have some tobaccos in the area. Aside from that, marami po tayong activities or products na dito nyo lang po sa Manaoag makikita. Halimbawa na po dyan yung aming paggawa ng mga handicraft tulad ng bags and baskets, ang paggawa ng bamboo fan, paggawa ng Sampaguita garlands, at paggawa ng mga kandila. Natiyak naman namin ito ay isang livelihood ng mga taga-Manaoag. So I welcome everybody to come and visit the pinagpalang bayan ng Manaoag. Excited na ba kayong lumibot? Tara na! ang una naming pupuntahan ay ang Sampaguita Farm na matatagpuan sa Barangay Baritaw. Bukod kay Sir Brandon ay kasama din namin ang tatlong nagagandang staff ng Tourism Office para mag-assist sa ating gagawing dokumentaryo ngayong araw. Ito'y sina Hazel, Charlie at Iza. Mahigit 2 kilometro din ang biyahe mula bayan hanggang sa taniman ng Sampaguita. Kaya pagbaba pa lang ay hindi na ako nag-aksaya ng panahon at agad na sinurvey ang lugar. Okay, dito pa rin sa Manaoag. Andito tayo ngayon sa Barangay Baritaw sa Sampaguita Farm naman. Ang kasama naman natin ngayon si Hazel. Hazel? Hello po. Ayan, di makita. So ipapaliwanag niya sa atin kung ano itong Sampaguita Farm dito sa Barangay Baritaw. So Hazel, take it away. Hello po. Andito po tayo sa Barangay Baritaw kung saan nandito po yung Sampaguita Farm. Dahil maliban po sa pagtitirik po ng kandila, naging tradisyon na rin po ng mga deboto ang pag-aalay ng Sampaguita flower sa ating Birhen na Manaoag. And ayan po, dito po ang ating Sampaguita Farm. Gaano katagal na ba ang plantation na to? Medyo matagal-tagal na rin siguro to, no? Yes po, matagal na rin po. So, nagsusupply na rin po sila sa ibang mga lugar. Hindi lang po sa ating So dito sila kumukuha ng pangkabuhayan po nila. Hindi, I mean dito sila kumukuha ng bulaklak and then Tinutuhog po nila. okay, so dito sila nag-aani ng Sampaguita. At mamaya makikita naman natin yung proseso ng pagtutuhog, tama ba? Opo. Ng tama aso. po. Sunod naming pinuntahan yung 2 batang nagtutuhog ng bulaklak
ng sampagita para gawing garland. Mamaya na lang, papakita ko. Hindi pa yata nila na ano. Okay, so andito na tayo ngayon sa may gawaan ng garland. No? Ito, nagtutuhog na si, ang pangalan mo ulit? Erika po. Si Erica. At ito namang isa ay si... Angel po. Ha? Angel po. Si Angel. Okay. Mga ilang garland ang nagagawa niyo sa isang araw? 1,000 po. Depende po sa... Wow, 1,000. Per order or depende sa ano? Per order po sa may-ari nito. Kami lang po yung tagagawa. Saan dinadala? Sa Kalasyaw, Dagupan po. Sa Kalasyaw. Dito sa simbahan nagdadala rin kayo? Yung Manawag? mga iba po. Yung iba po. Ay, yung iba. Okay. So, patingin nga nung kanyang... Pagtali po. Ito po yung okay. Isa. Mula sa ano, ayan tali. And then, paano mo tinutuhog yan? May karayom. Opo, kaya. Okay. So mula sa tangkay hanggang sa pinakagitna. Opo. Baliktad. Baliktad. Ulit. Sige, siya naman. Tapos tali mo na. Mabilis Expert. May mga naglalako din sa inyo dito ng ganyan. Tuwing linggo. Linggo lang po. Sa simbahan? Opo, sa Dagupan. Sa Dagupan? Okay. Pwedeng sabihin kung magkano isang Pwede ka magkano na? Ano po, 6 pong pirasong ganto, 20 po pagbinta po namin sa simbahan. Ilang piraso yun? 6 po. 6. 6 na tali. Opo, 20 pesos. 20 ang 6. Okay. Depende po sa mahal ng sampagita. Ay, nagmamahal din ba? Opo. O depende sa season, ganon? Opo. Saka sa demand siguro, no? Pag madaming order, kapag kinakapos ng supply, tapos madaming order, nagtataas kayo ng pressure ka, no? Hindi po. Ay. Ganun pa rin po. Sa, 100 po, 120 po ang presyo ng So, kailan nagmamahal? Kapag kunti yung konti yung supply, Opo. yung naani, ganon? Okay. Mga anong buwan ba usually ang ano niya? Ang kasagsagan ng ani? Kaya ganun. Pag masyadong mainit na. Pag maulan po. Pag maulang konti, pag summer, yun ang kasagsagan. Kasi nauuod yung bulak. Okay. Para saan tong maliit na to? Ito po. Oo. Sampagita po yan. Hindi, magkaiba pa dun sa tinutuhog nyo? Yan na po yun. Ayan na ba yan? Opo, yan, ito po yung bulaklak na naami doon sa baba. Ito yung Yan po yung mismong bulaklak. bulaklak. Yan po yung bulaklak ng tanim doon sa baba na. Tapos yung ganito, yung tinutuhog nyo na ganito. Kamya po. So, Kamya po ito. so pinagsasama? Opo. Meron naman po yung ilang-ilang, yung mga ganun pong bulaklak. Ang kanto. Meron din po dyan. Klase po kasi Iba-ibang ito. klase. Opo. Yan ang Yan po. Ito ang Tinutuhog ilang-ilang. din po. Okay. Ito din. Ibang Ito, klase. para saan naman to? Balat po ng ano ito. Dinabalatan po. So, ito lang kinukuha nyo, no? Opo. One side lang. Sige nga, hindi ko nakunan yung simula eh. Simula ito muna, tutuhugin nyo to. Tapos ito. Ito po muna bago itong sampagita. Hinuhuli yung ano. Okay. Ganito po. Ganyan po. Ito na yung Ganyan po siya. patingin. Ay, sorry. Ano ba? Patingin nga na isa. Pakita mo yung natuhog mo. Doon sa yung natapos. Yung natuhog mo. Pakita mo yung natapos mo. So, ito, yung maliit. Ay, maliit. And then, ito yung Pakita mo yung natapos mo.
Okay, yan daw yung finished product nila. Meron po dyan yung mga tapos na nakapili. Bebenta na lang. Banta po. Okay. Ilang piraso to? Isang daan po. 100. Per bundle po, 25 po yun. Per bundle, 25. Hindi. Sa pinagdadalahan nyo, magkano ang benta niya isa? 120 po yan lahat. Yung isang Katin po yan. isang ganito na. Opo. Bundle na ganito. Opo. Ilang piraso to? 100? Opo, isang daan. Oh, madami rin. Pero yung ganito, 6 pa? 6? Pag ano po, kayo po mismo magtitinda po. Per 6 yun. Opo. Per ano po, pag ikaw po magkano yun mismo sa magtitinda. 6 po ang ano, 6 ang 20. Ha? Ayan, nakita natin yung paggawa ng garland ng sampagita. At may dalawang klase daw ng bulaklak. Mayroong ilang-ilang, tama? At may sampagita. Ayan. So, nakita natin yung farm, sampagita farm kanina. At ayan, ang kanilang pagtatali. Kung paano ginagawa yung garland ng sampagita. Dapat tayo Will. Ay, hindi natin nakunan sila. Ayan, kukunan mo yun. Picture. Kukunan mo pa? Hindi, yung ano. May nakuha na ako doon. May nakunan ka. Sige. Pwede ko namang screenshot Sa Barangay Baritaw din matatagpuan yung gumagawa ng bamboo fans o mga pamaypay na gawa sa kawayan. At doon kami sunod na dinala ni Sir Brandon. Okay, so nandito naman tayo ngayon sa paggawaan ng bamboo fan o yung mga pamaypay na gawa sa kawayan, no? Binabanggit natin dito yung mga kabuhayan ng residente ng Manawag, no? Yung kanilang mga major handicrafts. So, andito kasama natin ngayon si Sir Brandon, ang tourism officer ng Manawag. Sir, magandang umaga sa iyo. So, gawa to sa kawayan, tama? Yes po. Since napaka-creative po ng mga taga Baritaw dito po sa bayan ng Manawag, maliban po sa paggawa ng kandila, paggawa ng sampagita garlands, dahil marami pong mga kawayan ang makikita sa barangay po na to, naging direktiba siya o naging way para makagawa po ang mga taga Baritaw ng tinatawag po naming bamboo fans. Bamboo fan. Ang mga bamboo fans po na to ay binibenta pa po sa iba't ibang lugar tulad ng Manawag, Dagupan, Tagaytay, Vigan at Ilocos Sur. Okay? Ang iba't ibang komunidad or family po dito sa Barangay Baritaw, iba't iba po yung proseso ng paggawa. Yung iba po sa kanila, gumagawa ng bamboo frames. Yung iba po, nagbi-bleach po nitong mga tela na gagamitin para mas tumingkad siya. Yung iba po ay nagbibigyan ng kulay. So, iba't ibang proseso nila. Yes po. Hindi lang sa isang lugar ginagawa to. Opo, kasi po yung may-ari po nung paggawa ng pamaypay, dinistribute po niya yon sa mga kamag-anak po nila o sino mang interesado na magkaroon ng hanap buhay. Oh, Iba yung gumagawa ng bamboo frames, iba yung gumagawa ng pag-bleach nitong stems, at iba rin po yung mga nagdidikit nitong mga leaves po natin. Some of them, yung iba ganito yung style, yung iba naman nagiging peacock style. Wow, ganda. Okay? Is this a family business? Sabi nyo, dinistribute sa ano nila? Iba't ibang community. Yes po, family business po ito. Okay. Yan. So, maliban sa vegan, may iba't ibang design ng bahay kubo, yung iba flowers, yung iba rin naman po. Siyempre, nandito tayo sa bahay ng Manawag, meron ding Manawag style. Wow. Yan. Iba't ibang kulay, iba't ibang laki. Nagkakatalo po sila sa presyo. Paano sa price? Minsan po, yung mga ganitong size, nasa 25 pesos po siya per piece. Iba rin po yung presyo pag per bundle na. Pag medyo malalaki na po yung size, nagiging 40 to 50 pesos na po siya. Oh, okay. Okay? So yung makikita nyo pong pamaypay na binibenta sa Vigan, Tagaytay, Cebu, or Davao, yung iba po dun ay dito po ginagawa sa pinagpalang bayan ng Manawag.
Yan din ba makikita doon sa may souvenir center sa simbahan? Meron Yes din po, sila ba? meron din po doon. Okay, very good. So, buy our products. So, yan po ang isa sa mga kabuhayan ng taga Manawag. Ang bamboo fan or ang pamaypay na gawa sa kawayan. Thank you, Sir Brandon. Next stop. Yes, sir. Bago mananghalian ay pinuntahan na muna namin yung paggawaan ng mga kandila. At dito ko natunghayan ang manumanong proseso ng pagtubog at paghubog ng mga ito mula sa mainit na likido ng paraffin wax. Kasama ko ngayon si Cherlyn Grace Smith. Siya ang mag-introduce sa atin nung nandito tayo sa paggawa ng kandila ng simbahan, tama ba? Isa sa kultura ng mga nagsisimba sa minor basilica ang pagtirik ng kandila sa simbahan. Alamin natin kung paano ito ginagawa kasama si Kuya Mike. Kuya Mike. Hello, good morning po. Yes, magandang umaga. So, paano nga ba ang ating proseso ng paggawa ng kandila? So, ang first step po ay magkakat po tayo ng mitsa po. Patingin. So, ano yan? Tali, no? Yes po, ito po yung mitsa ang tawag. Okay. So, ikakat po siya sa corresponding na haba po at saka kapal. So, ingat lang po tayo dito kasi matalas po itong blade natin. So, second step po, pag okay na to, dadalhin naman po doon sa tagahagod po. Tagahagod. Tagahagod. Ayan, okay na po yan. Okay. Magalin po dito. Sana po, dahil puro busy yung mga kasama ko. Ilang klase ng kandila ang ginagawa nyo dito? Maraming klase? Bali, 5 klase po, depende po sa haba sa taba. Depende sa haba at taba. Iba't iba rin yung purpose ng kandila. Kung saan gagamitin. Yan po, isa-isang gawin para hindi po magdikit-dikit naman. Okay. Pagkatapos po nito, pag nahago na po lang itong lahat, yun po yung third step. Punta natin. Third step po, isasawsaw niya sa medyo malamig na ligamgam na Tubig yan? Hindi po, wax po. Wax. Okay. Wax. Melted wax. Pipigayin niya tapos yan ko na po. Yan pa rin yung mecha, no? Yes po. Okay. Para may straight. Minsan po kailangan namin ipagpas sa pader or Para saan? para matanggal po yung excess niya hindi siya tumalsik-talsik yung mga. Okay. And then hago din ulit. Ay, sorry. Okay. Sunod na po doon, hago rin doon. Dito na yan, no? Nakakailang kandila kayo sa isang araw? Bali, nasa 10,000 gano'n. 10,000? Madami. Depende po sa sa dami ng trabaho. Or depende sa order. May mga umu-order ba? May mga order po. Bali sa simbahan lang po kami hindi deliver. Tapos may mga order din sa ibang Tindahan. bayan. Bayan. So ganyan po, ako rin hanggang sa mga straight po siya. So may iba't ibang klase, may malaki, may maliit, may Iba't ibang klase po. nga pati na. Ito maliit to, no? Oh, Ito yung iba. So nakikita po natin ngayon yung proseso ng paggawa ng kandila. Ito po ay dinadala sa simbahan. Yung iba daw ay in-order sa ibang bayan. Depende po yan sa Ito yung isang sample. ano po yung pinakamalaki namin. Ito na pinakamalaki. Yes po. May pinakita sa akin yung tiyahin ko, spiral. Meron kayong ganun?
Spiral po, wala po eh. Kasi pang spiral moldy po yun. Molde yun, no? Sa iba naman ginagawa yun. Sa ibang moldy. Ito yung iba't ibang sizes nila. May malaki. Amin kasi mano-mano po. Mano-mano kayong gumawa. Malaki, medium, small. Ito. Malaki po ginagawa. Yan. Yan ang mga klase ng kandila nila. Hindi pa iba lang namin yung kulay para may ma-distinguish po namin yung sizes. So ibang size. Kada size may ibang kulay. Para hindi po maghalo-halo, hindi po malito yung ano. Okay. Ba't ito parang parehas naman sila pero... Ay, magkaibang size to? Tama, mas mataba pala to. Saka yung price niya. Iba din. Depende sa laki. Yes po. Pwede sabihin niyo yung price niya. Pwede sabihin yung price niya. Opo, sa simbahan po ito is 6 pesos, 11 pesos, 13, 20, at 27. So yung 27 yung ano? Pinaka... So kailan pa kayo nag-start na gumawa ng kandila dito? nag-start po kami August 2010. 2010. Yes po. Pero before that, marami na ring mga gumagawa. So, may pagkakaiba ba dun sa mga dating sa inyo? Wala naman. Kumpara doon sa vendors din sa labas, pare-pareho lang po. Pare-pares Depende lang. ng sizes ng binibenta rin sa labas. So, yun lang po. Pero kami kasi, sa simbahan lang po kami nabibili. Sa simbahan yung iba, yung ibang may mga iba pang gumagawa Ibang dito. manufacturers, sila yung Kung saan-saan. sa paligid. Sa paligid. Okay. So, after nung ginagawa niya, ano nang susunod na proseso? Pagka okay na po dito, pwede na pong magbilang kami ng ano. Kung ilan po yung Gagawin laman ka ng isang stick, yung pang bibilangin namin. Kunwari ito, medyo matataba ng konti, nasa 30 pieces per stick. 30 pieces per stick. So ito po, bibilang ka ng 32, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 18. So, may sukat pala, no? Yung ano niya. Yes po. 30. Mari ganyan po. Pag nabihan ng 30, Saka ililipat dun sa lipat po. Wala. Ano ko magana? stick. Yes po. Pag 30, lipat na po dito. Then, ganun ang gagawin. Yes po. Ito, lahat po ng stick na to, lalagyan po namin ng 30 pieces. Tapos, anong ginagawa? Tinutubog ba yan? Yes po, yun na po yung susunod na ano. Doon sa ano. Ayan po. Siya po yung tagatubong namin si Marlon. Okay. Yan na po yung susunod na step. Yan, tinutubog na. Ayun. Pagkatapos yung Marlon, tubog tayo na ano yung mix pala. Nag-ano na siya agad? Ganyan na mismo kaliit yan. Ay, di po. Bali, lalamigin po muna namin tapos. Tutubog ulit. Hanggang sa yung desired na kapal. Yung ano, dessert. Okay. Yung nagagawin bago ano, sa mix pala. So initial pala na ano yan, na tubog. Ito, sasawsaw pa lang sa medyo mainit. Magkaiba po kasi ng timpla ng mga wax namin. So doon ng una. Ito yung, hindi po, yun ang pinakauna. Ay, Medyo mainit ng konti para i-straight natin yung mga mix. Kasi yun na yung pag na-straight na yung susundan ng kandila. Medyo bago yung mix natin, magiging bago din yung ano. oo. Tama. Masawsaw muna sa medyo mainit. Then aayusin na po. Yung dikit-dikit, mag-iwalay. Yes po, may mga order dito sa
So second na to, ano, pangalawa na. Pangalawang tubog na. Okay. Medyo tumigas na po yan. Palalamigin ng konti. Pag tumigas na po, dito na po siya. Dito na susunod. Ito yung mas malamig. Tama, para kumapal. Mas malamig, medyo malapot ng konti. Mas mabilis na. Ah, okay. Yung pala yun, dalawang klase nung ano. Hindi naman po pwede yung diretsong sausaw kasi matutunaw din yun. Pero kailangan ng minutes din na palamigin natin. Oo, tama. Kuha na naman ng ibang wala naman. Habang hinihintay ko na. Ganun pala, no, ilang beses yung ano niya. Ilang meron. Eto, natubog na to kanina, di ba? Oo. So, pakakapalin na lang yan. Okay. Tapos po dyan, pag nakuha na yung desired na taba niya, yung size niya, dito na po napupunta. Ano naman ito? Ano to? Ito magle-label. Ah, labeling na. Ito na yung tamang sukat niya. Sinasawsaw sa wax din to? Box din po. Okay. Papa. Wax. Okay. Ayun, ganun pala. Tapos, inakalas ko na tutubog namin pang finishing na. So parang dinikitan nyo muna ng label and then tutubog uli para finishing na siya na ano. Okay, ganun. Parang laminated. Oo. Yan po yung finished product namin. Alin? Ah, ito na. Parang laminated. So ito na daw yung finished product nila. Per group ang kanilang tubog dyan. Ano na? Malamig pa po. Bibilangin na po namin by 20. And then, Papak tatalian na. po. Patatalian na. Babandalin namin and then ikakat na po siya sa package. Ito yung mga finished product nila ready for delivery. Bali gaano katagal yung isang proseso na? 'Di ba? Unang tubog, pangalawang tubog, yung finishing. Hanggang doon sa packaging sa ano? Hanggang dito sa packaging po. Hanggang sa ano, matapos talaga. Isang araw din po. Kasi mostly hapon kami nagkakat kasi kailangan namin palamigin muna ng mabuti. Kasi kung mainit namin nilalagay sa kahon, Matutunaw, made-deform. Kaya kailangan medyo malamig bago namin ikat. So hindi kayo nagka-cut ng tanghali pag mainit, ganon. Ah, okay. Parang ngayon umaga, yan, pwede pa natin ikat. Pero pagdating na medyo mainit ng panahon, Stop mo na. Ah, ganun pala, may proseso din. ito yung isa. Ito yung may Isa. wick yan. Ito yung tinutunaw na Ah, na candle, na wax, candle wax. Paraffin pala yun, oh. para ito naman yung polyethylene. Powder po siya. Parang iodized salt. Pampatigas po ito. Pampatigas. So hindi pala siya mabubuo pagka yung paraffin lang. Mabubuo din pero medyo malambot siya. Ah, malambot. Yan yung pampatigas, yung ano. Okay. Kahit kunti lang pala eh. Okay. Sa isang sako po is nalagay namin is 1/4 kilo. 1/4 kilo sa isang ganito. Isang sako po. Ay, sansa. 1/4 kilo na Whole. Okay, bakit pag medyo matigas ang kandila, maririnig yung ano niya, brittleness niya, yung tunog niya. Oo. Pag medyo malambot, nahihimik na. ano yun, may times na inuulit nyo? Or talagang sakto na, sigurado na kayo pagka, kailangan sigurado pagka natapos? Nakuha naman na namin yung ano. Yung timpla, no? Yes,
abangan sa next episode ng Manila Boy in the Province. Okay mga kaibigan, nandito naman tayo sa Barangay Pugaro sa Mount Grona Museum and the Calgary Park. At kasama ko ngayon si Isa. So Isa, take it away. Maliban po sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, isa rin po sa tourist destination sa bayan ng Manaoag ang Mount Grona Museum and Calvary Park na matatagpuan sa Barangay Pugaro, Manaoag, Pangasinan. It was actually 1600s when the Agustinians founded a mission here in Manaoag called as Mission of Santa Monica. Santa Monica is the first name of Manaoag before calling it as a Manaoag.